Matapos ang ipinakitang nakaraan ni Akawa Uzuki, ay ngayon ay i-review na natin ang Chapter 175 at 176 ng Sakamoto Days. Masasaksihan natin dito ang magkasabay na pagsasagawa ng misyon ni Uzuki, isang misyon na magpapabago sa kanilang buhay habang buhay. At sa bandang huli ng video na ito ay matutunghayan nyo rin ang pagbabalik ng isang inakalang patay na. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag mo nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Uzuki na naghihintay sa isang assassin na binanggit noon sa kanya ni Asaki. Sinabi ni Asaki na kung mapapatay niya ang assassin na ito, makakalaya ang mga kasamahan ni Uzuki sa Alcamar. Naisip ni Uzuki na darating daw ang target mga bandang 5 AM at napaisip siya kung kakayanin niyang patayin ito. Pero alam niyang kailangan niyang gawin ito na hindi pwedeng siya lang ang laging pinoprotektahan. Maya-maya dumating ang isang sasakyan. Sa loob nito ay naroon si Rion kasama ang isang driver. Nagtaka si Rion kung bakit dumaan sila sa rutang iyon dahil hindi iyon ang nakaplano. Sagot naman ng driver, utos daw ito ng kanilang CEO at mas mabuting mag-focus na lang si Rion sa kanyang trabaho, ang iligpit ang mga aatake sa kanila. Ngunit nakaramdam ng kakaiba si Rion at inutusan ng driver na ihinto ang sasakyan. At tama nga siya, biglang sumabog ang gulong ng kanilang sasakyan. Sinabi ni Rion sa driver na dalhin agad ang kanilang kliyente palayo habang siya na ang haharap sa mga kalaban. Pagbaba ni Rion, agad siyang sinalubong ng isang misteryosong tao na mabilis na umatake. Sa lakas ng sipa nito ay tumilapon si Rion at tumagos pa sa pader ng isang abandonadong gusali. Agad namang bumawi si Rion at nakaiwas pa sa isang armas na inihagi sa kanya. Naisip niya, teka, pamilyar ang armas na ito. At nang kanyang masipa ang mukha ng kalaban, dito niya nakita ang tunay na katauhan nito, si Uzuki. Napahinto si Rion at nabigkas ang pangalang Kei, ngunit hindi tumigil si Uzuki sa pag-atake. Sa huli nagawa ni Uzuki na saksakin direkto sa puso si Rion. At sa kanyang pagkagulat, doon niya lang napagtanto na si Rion pala ang kanyang target. Nilapitan agad ni Uzuki ang kaibigan. Rion, bakit nandito ka? Ang tanong niya. Ngumiti si Rion at mahina niyang sinabi, hindi na masama para sa isang talunan na memorya. Lubos ang pagkagulat ni Uzuki at napasigaw na, hindi, Rion, bakit? Habang hindi pa rin makapaniwala si Uzuki, biglang dumating si Asaki. Galit nitong sinabi, wala kang karapatang malungkot. Ang kalokohang mong desisyon ang nagdala sa iyo sa sitwasyong ito. Huwag ka nang mangarap ng kapayapaan at kasiyahan. Hinding-hindi mo matatakasan ang mundong ito. Tahimik lang siya at nakatalikod habang nakatingin sa bangkay ni Rion. Pagkatapos ng ilang minuto matapos umalis si Asaki, dumating naman si Sakamoto. Sa kanyang narasyon, sinabi ni Uzuki na sana daw ay sinamahan siya noon ni Rion sa libingan at iyon sana ang kanilang kapalaran. Makikita naman si Sakamoto na galit na nakatingin kay Akaw. Ang eksenang ito ay na-review na natin noon sa nakaraang chapters matapos niyang barilin si Uzuki sa katawan nito at hindi sa ulo gaya ng hiniling ni Uzuki. Sinabi pa rito ni Uzuki na pagkatapos ng insidenteng iyon ay dun niya nalaman na may isa pala siyang rare condition na tinatawag na situs inversus. Isang kondisyon kung saan ang mga major organs ng kanyang katawan ay baliktad ang pagkakaposisyon. 10,000 hanggang 20,000 katao lamang raw sa mundo ang may ganitong kondisyon. Sa isang sitwasyon noon na dapat sana ay nagdulot ng fatal wound sa kanyang organ, nagmintis siya dahil sa kondisyon na ito, kaya nakaligtas siya at unti-unti palang nakalabas, duguan. Nakita siya ng ilang tao at nagulat, pero ang ilan ay nakatingin lang. Ang iba naman ay walang pakialam at may nagvi-video pa. Wala ni isa ang lumapit o tumulong sa kanya, kaya napasabi siya sa kanyang sarili na ang mundo ng assassin ay halos walang pinagkaiba sa tunay na mundo. Walang nagmalasakit sa kanya, maliban lamang kay Rion na noon ay iniisip niya rin na buhay pa. Napaisip siya, nasaan na ang mga taong gusto ni Rion protektahan sa mundong ito? Kaya napagpasyahan niyang wala na siyang pakialam sa mangyayari sa mundong ito. Isang araw mag-isa pumunta si Uzuki sa Alcamar at agad siyang napansin ng reception. Kay, saan ka ba nang galing? Tanong nila, ngunit mabilis ang pinutol ni Uzuki ang mga kalaban at pinagpatay ang mga staff doon. Nagsitipon ng lahat ng mga assassins na naroon para patayin si Uzuki, pero isa-isa silang napapatay ni Uzuki.
Nasabi rito ni Uzuki na pinatay niya ang lahat, ang mga staff ng Alcamar, JAA members na nakastation, pati mga office workers at janitor. 33 katao ang kanyang pinatay at walang pag-aalinlangan. Matapos iyon, binuksan niya ang isang pinto at nakita sina Nagaku, Haruma, Kumanumi, Gozu at Thank You. Nagbalik na ako, sabi ni Uzuki. Sa isip ni Uzuki, hindi na sila mabibigatan sa karma dahil wala silang responsibilidad sa kung sino ang kanilang papatahin. Pagkatapos ng ilang buwan at taon, nabuo ang grupo ni Uzuki at nakilala siya bilang si X na nangangakong wawasakin nila ang lahat. Ito rin ang tunay na nangyari noon kina Uzuki at Akaw na ikinuwento ng persona ni Akaw kay Akira. Matapos ang kwento, sinabi ni Akira na si Rion pala iyon at iyon ang dahilan kung bakit napatay siya ni X. Sinabi naman ng persona ni Akaw na sinet up lang sila ni Asaki. Napaiyak si Akira sa kwento pero pinayuhan siya ni Akaw na huwag umiyak. Sila at si Uzuki ay mga assassins at kapag nakapatay na sila ng tao, nakatakda ang masamang ending bilang parusa. Ngunit iba si Akira. Gusto niyang manatiling mabait. Sabi ni Akira kay Rion, hindi ko kayang gawin yan, hindi ko kayo kayang i-abandon. Sa isip ng persona ni Akaw, napakahasal talaga ng mga mababait na tao. Pagkatapos bumalik sa isa pang lugar sina Granny Mia, Nash at Sin, nag-uusap sila tungkol sa posibilidad na magkaroon ng chain ng Sakamoto store sa buong Japan na para raw itong 7-Eleven. Sabi ni Nash, siya ang magiging manager sa store number 2. Sagot ni Hiski, ayos. Sinabi rin ni Sin, huwag kang ganyan, marami pa namang stores. Pwede mong i-manage ang store number 3. Nasabi naman ni Hiski na siya ang magiging manager. Habang sabi ni Lu na siya naman ay sa isang store na nag-specialize sa mga Chinese ingredients, Sakamoto's Chinese Store. Sabi naman ni Shin, nice! Makikita naman si Wutang na nakatingin lang sa kanila at sabing, teka, seryoso pala talaga kayo sa pagiging chain ng Sakamoto Store? Para i-take over ang GAA, kailangan nyo talunin ng mga order. Kaya ba talaga nyo ito? Naiinis si Shin at sabi, tumahimik ka! Nag-i-imagine lang kami sa fantasy world namin, okay? Natigilan si Butang sa pagiging KJ at sumang-ayon si Lu. Sabi ni Butang, ganun ba? Sagot naman ni Shin, alam naman nyo na si Mr. Sakamoto lang talaga ang may kakayahang lumaban sa order. Kung ikukumpara sa sitwasyon natin ngayon, wala talaga tayong tsansa. Kaya dito na sinabihan ni Shin na Sakamoto na magsimula na sila sa pangmatinding training. Sabi ni Hiski, ganadong-ganado ka. Sa isip naman ni Sakamoto, intensive training ito at may punto si Shin, kailangan nilang matutunan kung paano protektahan ang kanilang sarili. Bagamat may kanya-kanyang istilong dalawa, may kayang ituro si Sakamoto. Kailangan din niyo siya mismo mag-ensayo para maibalik ang kanyang prime. Matapos iyon, habang nakatingin si Sakamoto sa isang TV show tungkol sa master at student sa Kung Fu, nasabi sa isip niya, sana lang meron akong master. Samantala sa ospital, makikita si Kindaka na nasa state of coma habang 4 na JAA assassins ay nagkikwentuhan. Sino ba itong invalid na to? Tanong ng isa. Sagot ng isa, huwag mong intabi, trabaho lang natin ang patayin ng traitor. Sinabi kasi ng Intel Department na nagbabayad siya ng hospital bills ng mga pasyente. Sabi ng isa, totoo, espesyal sigurong taong ito para kay Nagomo. Habang nagse-standby sa invalid, may lalaki na nag-disguise bilang pasyente. Mabilis itong pinutol ni Nagomo at nagulat ang mga kasamahan nito. Nang bumunot ng baril ang dalawa, kinuha ni Nagomo ang kumot at inihagi sa kanila bilang distraction. Dumaan siya sa ilalim ng hospital bed, pinagputol-putol ang mga binti ng dalawa at pinagsaksak sila. Seconds later, patay na ang lahat. Sa isip ni Nagomo, mukhang ito na ang huling pagkakataon na makakapag-visit siya dito. Nagawa lang niyang mabayaran ng hospital room dahil sa privilege bilang order member. Pero ngayon, nawala na siya sa order, wala na rin ang access niya. Ngunit sa shocking na pangyayari, hinawakan ni Kindaka ang kamay ni Nagomo. Unti-unting dumidilat at nagsalita. Nagomo, ano na ang sitwasyon? Bigla siyang ginising mula sa napakatagal na koma. Ano kaya ang mangyayari ngayon na nagising si Kindaka? Ano ang gagawin nila kay Sakamoto para maging mas malakas? Marami pang sasabihin sa susunod na chapter. Kaya dito na muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, please leave a like, comment at subscribe na rin for more videos like this.
Maraming salamat. This is Mr. AI Anime at see you sa next video.